Hi, Sir Tolitz here. Baka nag-decide ka pa kung saan ka mag-aaral after ng graduation ng lahat ng grade 12 student or senior high school ngayong March 30 or 31. Okay, so bibigyan ko kayo ng mga tips sa paghahanap ng eskwelahan na dapat yung pasukan. There are three reasons na dapat yung i-consider bago pumasok sa isang eskwelahan. Number 1, dapat ang eskwelahan ay accessible, malapit lang sa bahay ninyo o malapit lang sa lugar ninyo, at madali lang hanapin or hindi kayo masyadong malalayo sa lugar ninyo. Okay, anong reason? Bakit kailangan nating mas malapit lang? Number 1, hindi mo na kailangan mag-boarding house. Siya pa yun. Yung gastos mo sa boarding house, igastos mo na lang sa mga allowances mo or sa mga pwede nyong gamitin sa iyong pag-aaral. Ano pang reason? Hindi ka na makikipamuhay sa ibang lugar, gano'n? Kasi unang-una mahirap talagang makipamuhay dun sa mga lugar na hindi ka naman kabisado or dayo ka. But it is good kasi bilang isang individual, natatry mo yung mga ganung bagay. Ayun. Pero syempre, kung hindi naman tayo anak mayaman, hindi naman contractor yung mga inani tatay natin, or hindi naman tayo talagang mayaman na tao kasi dito lang naman tayo sa middle lang yung buhay natin, ito consider yung mas malapit at mas accessible na eskwelahan. Any universities basta malapit sa bahay ninyo, malapit sa lugar ninyo, sabihin natin yung mga it takes 15 minutes, nandun na kayo for travel kaysa dun sa aalis pa kayo, lalo yung mga nasa lalo yung nasa mga tulad naming nasa dito sa probinsya. So dapat kung mayroon kayong college dyan sa lugar nyo, dyan na lang. Number 2, dapat ang eskwelahan o university na papasukan nyo ay may kalakip or kahit pa paano may tulong po ang government natin or sagot ng government natin, ng LGU, yung mga kahit pa paano yung mga pangangailangan ng estudyante natin. Kailangan funded, kailangan merong suporta na galing sa government. Hindi ko naman, kasi pag magpa-private school ka, mga private universities, mababa yung nabili natin kung kukuha ka ng education courses. Kung may eduk din naman sa lugar ng pag-aaralan mo. Kasi kung private yan, medyo malaki ang tuition yan. Pero pagdating din sa may nito, funded ng government natin, kahit pa paano, diba, malaking tulong yung mababawas dun sa tuition fee mo. Ito ka na. Basta funded ng government. For sure naman lahat ng LGUs natin meron tayong tulong galing sa kanila. So yun. Pero may mga university talaga na kahit pa paano wala, parang pag private ka, kung ano yung tuition nila, yun na yun. Well, kung mayaman ka, sige, go. Number 3. Okay, number 3. Always consider or reconsider your financial status bilang isang individual. Sige, sabihin na natin pangarap mong mag-aral sa isang city, mag-aral sa isang lugar na talagang, may mall, may iba't ibang klase ng tao, medyo urban yung dating, medyo classy yung datingan ng mga pamumuhay doon. Maganda yun. It is good. Kaso nga lang, sabihin na natin, paano pag hindi kaya ni nanay? Paano pag hindi kaya ni tatay? Like for example, ang trabaho ni nanay at tatay mo, nakikiobras sa bukid. So, yun. Nagsasaka, nakikisibuyas, nakikipechay, nakikita mo ng sibuyas, bla 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 bla, gano'n. Siguro kaya kang pag-aralin in just isang sem. Alis ka sa lugar mo. Isang sem. Paano kapag dumating ng point na walang-wala na? Ang mangyayari dyan, ang pinaka-worst na mangyayari, babalik ka dun sa lugar ninyo na merong college. Kaso nga lang, yung na-take mong mga subjects, siguro karamihan or sabihin natin karamihan or 80% ng mga subjects na na-take mo dun sa gusto mo talagang eskwelahan. Pero pagdating mo dun sa halimbawa walang-wala na at pumunta na sa pinakamalapit eskwelahan, malaki ang chances na hindi ma-credit yung mga pinag-aralan mo dun sa eskwelahan na pinag-alisan mo. So, ano mangyayari doon? Yung mga kabatch mo ngayon, nag-graduate na ngayon, second year na sila, tapos ikaw first year na ba? Malaki yung masasayang. Okay? Malaki yung masasayang. Always consider your financial status. Pag mayaman ka, okay, go, bira. Walang problema. Pero kapag
pag middle lang tayo, kaya siguro isang sem, pero pag pangalawang sem, 4 na taon yun. Paano kung hindi kaya? Yun. Kasi isipin nyo na mabuti yung hirap ng mga magulang natin. Ang pinaka-purpose lang naman natin talaga is makagraduate. Any courses. Pwede naman yung kahit anong courses. Okay. So as conclusion na lang sa lahat na to, no? Para sa mga estudyante na dyan, pag hindi kaya ni nanay, pag hindi kaya ni tatay, huwag natin ipilit. Okay? Huwag natin ipilit yung mga bagay na alam naman sa sarili natin na hindi pa nila kaya. Kasi nakadepende kasi magulang niyo eh. Kung ano lang yung kaya nila, yun lang yun. Kung ipipilit mo pa rin, kung ipagpapatuloy mo pa rin yung gusto mo, bahala ka. Kaya lang, kawawa na may magulang mo. Kaya nga tayo nag-aaral, kaya tayo makapagtapos ng pag-aaral para makahanap ng trabaho, para makapagbalik tayo o makabawi tayo sa mga magulang natin. Amen? Yes. So, I'm not your doctor, always. I'm not your doctor. Do what works. Yes, thanks God. So, basta yun mga brad. Congratulations to all graduates. Mag-graduate po this coming March 30 and 31. And sana ay galingan nyo pa po sa college days ninyo bilang isang kolehiyo. Panibagong gera na naman yan. Diyan pala magsisimula ang laban. Okay, so yun. Sana makatulong itong mga tips na to or mga reasons na to na dapat dyan na lang sa mas malapit. Alright? So, God bless everybody. Mwah!